Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Magandang buhay sa lahat. Kami ngayon ay papunta doon sa aming na-detect noon na hukay ni ka-TH. At ngayon ating i-resurvey, i-remap at i-redetect kasi nawawala daw yung signal doon sa kanyang hukay. Bago tayo magpatuloy, shout out nga pala sa lahat ng ating mga ka-TH, sa lahat ng kapuluan sa Pilipinas at sa ating mga ka-TH in abroad. Okay, at eto na kami sa loob ng kanyang hukay. Ito'y nasa lalim lamang ito na mga 7 meters or 6. At noon na-detect namin ito at dito yung tinuturo na portion. Ngayon nawawala naman ang detection. Bakit nga ba? Anong mga rason yan mga ka-TH na biglang nawawala? Okay, merong mga superstitious belief tungkol dyan na di umano'y hindi nagustuhan ng mga nagbabantay dyan ng mga elemento ang mga nagukay, kaya inilipat ng mga elemento yung nakabaon na treasures. Kung treasures man yun, pwede ring yung na-detect natin ay mga minerals, mga natural gold na tinatawag na pre-gold. Kaya ang mga ganyan ay talagang merong may nagmamayari niyan. Kaya pwedeng mawawala yan sa ilang iglap kung hindi talaga ibibigay sa atin. Okay, ang ibang rason yan ay dahil sa scientific na rason ay dahil sa aura of gold. Yung aura ay of course lumalabas yun sa yung mga leaking, yung mga nabibitak na parte ng lupa. Diyan sumisingaw ang mga aura. Kaya ang aura, kung ma-detect, ay hindi yan ang treasure kaagad. Kailangan ay susundan kung nasaan yung source of aura. Kasi nandoon ang gold. At kung saan man yung mga loosened soil ay doon dumadaan ang aura of gold. Kaya yung palagi ang ating na-detect ng ating mga dowsing at ng pendulum at ng mga locators. Kaya tayo nagkamali. Dahil sa aura of gold ay dumadaan yan sa mga maliliit na butas, sa mga loosened soil, sa mga backfill. Kaya ganyan ang mangyayari. Kapag nahukay na at na ang lupa, nagalaw, lilipat ang aura of gold. Okay, gamit ang aking dowsing ay paulit-ulit ko ito na hinahanap kung saan ang ituturo nito. Okay, so diyan palagi siya nagtuturo sa 4 ko na try. Kaya si pendulum man na naman, ang ating magiting na pendulum, the pendulum man at ang kanyang pendulum, kung saan ito magtuturo. Kung magkapareho kami, ibig sabihin ay redirection. Mag-iba na naman tayo ng direksyon mga ka-TH. Ganyan talaga sa paghukay ng treasures. Pag nag-vertical na kayo, pagdating nyo sa malalim, sabihin natin 7 meters, ay magbago ang detection doon sa loob. Kasi ang mga Hapon, dinidrifting nila yan after mag-vertical ng sabihin natin 10 meters, ay mag-drifting na yan sila. Pwede na silang mag-slanting ng kanilang tunnel or pwedeng horizontal. Kaya yan ang napakahirap sa treasure hunting kapag hindi ibinaon ng vertical ang item. Kapag kanilang ginagawa ng horizontal tunnel galing sa vertical, ay diyan na tayo talaga mahihirapan. 4 na direksyon ang target. Una ay east, west, north, and south. Panghuli ang south. Kaya kung nandun na kayo sa loob ng inyong tunnel, sundan palagi ang east na direksyon. Or kung saan man yung medyo maluwag na lupa at malambot sa mga gilid, yun ang susundan. Kasi yung hindi ganong matigas na lupa, yan yung hindi natural. Yan yung backfill na tinatawag. Okay, kaya ang pendulum ay ganun din ang swing niya papunta diyan sa may poste na may botelya. Malaki ang ko sa pendulum. Believe ako sa mga pendulum na yan. Kasi yan ay mga ancient tools ng mga, kung naalala nyo yung California Gold Rush,
Sa California, yan ang gamit sa paghanap ng mga nuggets na nandoon sa river ng pendulum. Kaya ang pendulum hindi yan original na Filipino-made tools. Galing yan sa western part of the world, sa Amerika at Europe. Okay, kaya pareho kami ng tinuturo ng pendulum at ng dowsing. Kaya malaking porsyento na nandyan na direksyon tayo, lilipat na naman tayo, redirection. At aakyat kami mamaya sa itaas at doon din namin ilocate kung tama yung tinuturo na direksyon. Mas madali kasi sa itaas kung doon hanapin, remapping na, resurvey ng lugar. At ang problema diyan ay ang lalim, kung anong lalim niya. Pero dito sa pendulum, itinaas ng pendulum man at nasa bandang itaas, sumubra kami ng mga 1 meter or 2 meters. Kaya ang drifting niyan ay medyo mataas ng 2 meters. Okay, so gamit ko tong Nokta Macro Geotech LED system. Malalim-lalim naman ang niyan, deep penetrating detector yan. Yan ay hindi swing detector, hindi din siniswing, tinututok talaga yan. Yan ang maganda sa kanya kasi hindi siya isi-swing, tutok ng tutok lang. At kung gusto niyong bumili ng ganyan, may mga bagong modelo niyan, yung mga Geo Hunter 3D, meron na siyang monitor. Nabibili niyo sa Bourbon Electronica, mga katiyats. Legit store, pwede niyong ibalik doon kung masira. Kaya doon na kayo bumili kaysa bibili kayo sa yung mga individual person lang, walang warranty. Importante kasi kahit mahal ay may warranty. At pwede niyong ibalik kapag nasira within 3 years period. Okay, so ayan. Diyan na banda, medyo malakas ang detection, katulad din ng tinuturo ng dowsing at pendulum. Kaya ito na kami sa taas ngayon. Kasama naman namin ngayon ang The Great Accumeter Man. Si Accumeter Man, ang kanyang Accumeter Ground Tester. Tinutusok sa lupa yan para i-detect ang malakas na portion ng lupa na mayroong metallic detection. Parang detector din yan pero tinutusok siya. At medyo malalim kasi tinutusok nga sa ground. Yan ay made in USA. At meron din niyang mabili na ganyan sa Bourbon Electronica. Tawagan nyo lang si Roniel Bourbon sa 0975-6675-030 para sa inyong mga katanungan kung anong magandang detector para sa inyong mga budget. Okay, at approve. Malakas ang detection ng metal sa detection ni Accumeter Man. Kaya pwedeng mag-adjust ng hukay ang ating mga katiyats dyan. Kaya kami ay pauwi na. Babalik na kami mga katiyats. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muling video dito lamang sa ating Treasure Hunting Weekend.